Basurang motor na binili natin sa junk shop. At ito, paggaganahin po natin. Unang i-check po natin yung stator. Nako, punong-puno po ng tubig. Step by step po na ituturo sa inyo lahat po ng mga koneksyon ng mga wire para po makapagbigay ng kuryente. Kaya una nating kinakalas at kine-check up itong stator niya kasi dito po nagmumula ang kuryente papunta dun sa spark plug. At ito, nangyari sa kanyang stator. Biktima siguro ito ng baha. Ay hindi na napagana. Bininta na lang po sa junk shop. At tayo naman, binili na at nakita natin sa junk shop, binili. At napakadali lang pong ayusin yung mga ganito. Ayan, linisan lamang po natin ito. Survivein po natin ito. At ito, linisan na po natin ng gasolina. Ayan, okay pa naman itong stator niya. Kaya ibalik din natin. Ito ang step by step na wiring para makalabas ng kuryente dito para mapaganda itong motorsiklo na to. Na wala pong regulator at saka battery. 5 pin po itong CDI na to. Ang importante ay merong makakapasok ditong kuryente. Saan naman tayo kukuha? Dito po sa stator manggagaling ang kuryente niya kasi nga walang battery. Itong black and red connection natin. Yun ang una. Black and red, kuryente. Meron na siyang pumapasok na kuryente dito sa CDI. Ang isusunod natin ay yung papunta po doon sa ignition para po makapunta yung kuryente doon sa spark plug. Itong black yellow. Bali, dalawa na dahil 5 pin po ito. Pangatlo naman ay itong blue-yellow. Ang may kukonektahan po nito ay sa pulser nito. Ito po yung pulser na sinasabi ko. Ito. Yan. Bali ito. Yan. Ang kulay po ng pulser ay color coding niya sa wire ay yellow blue yung iba naman white at blue, pareho din yun. Yan. Di bali, na-connect na po natin yung tatlo. Ito pang dalawa. Ito po ay yung negative o grounded. Connect din po natin. Meron pong grounded din negative itong ignition. Ayan, pag-connectahin po natin. Fast forward lamang po tayo. Yung mga importante lamang po ang ipapakita natin para po hindi po magreklamo yung mga taong madaling makaintindi. Yung pong i-connect natin ay yung pong negative, kulay green, papunta dun sa ignition at dun sa stator. Di bali na i-connecta na po natin yung apat dahil 5 pin po ito. Ito pong black at white ay ito po switch. Kapag dumikit po ito sa positive o kaya negative, mawawala po yung kuryente. At itong dalawa lang po na ito na outlet na wire doon sa stator, ito lang po ang hindi natin i-connecta. Dahil ito po ay papunta lang po ito sa regulator para sa mga ilaw, busina at battery. Bali 5 wire lamang po yung outlet ng stator at ito ayan, yung mga tatlo ang i-connecta natin. Yun lang ang importante para umandar itong motorsiklo. Mahuli na itong mga ilaw niya. Ulitin lang natin para talagang masundan nyo itong red and black na magbibigay ng kuryente papunta po dito sa CDI. Yan. Pangalawa itong yellow-blue na galing sa pulser papunta dun sa CDI. Ayan. Pangatlo naman itong negative, itong green na to. Papunta sa ignition. Yan. Umikot lang tayo para may pakita. Yan, bali ganyan ang connection. At itong positive ng ignition ay yellow-black na galing din sa CDI. At itong isa na hindi natin i-connecta na white-black ay kill switch lamang po yan. Bali, testingin na natin kung merong ilabas na kuryente. Sa wire muna natin i-testing, palabasin yung kuryente. Wag muna dito sa spark plug. Malay natin baka sira itong spark plug kasi kita nyo naman mukhang di maayos. Ilapit lang natin dito sa kanyang body. Ipitin lang po natin ang plies kasi malakas po ang kuryente nito kapag merong lumabas na kuryente. Ayan testing. Ayun, tayo po ang nakuryente nito. Ay nako, ulitin natin. At ito, pinalitan natin yung pinanghawakan natin kasi nakakuryente natin yan. Nakita naman ninyo. Ayan, mayroon pong lumabas na kuryente. Okay na po, ganun lamang po ang connection Bale, sunod naman natin na testing itong spark plug niya at kung okay, ay di
andarin na po natin. Asahin lang po natin itong spark plug niya para makasiguradong makadaan yung kuryente. At testingin lang po natin kung merong lalabas na kuryente. At yan, nakikita naman ninyo, okay na okay, merong lumalabas na kuryente. Di, bali, ganun po ang pag-ayos, na pagturo na walang paligoy-ligoy. Bali, napakiramdaman po natin na napakaganda po yung compression nito kapag inaandar. Kaya siguradong aandar po ito at aandarin po natin. Bali, change oil lang po natin para sigurado. Bale, konti lang po yung tubig na nakapasok dito sa makina, sa stator. Punong-puno po ng tubig kaninang binaklas natin. Kaya okay na po ito. Ito ang diskarte nating magpagandar ng makina na walang carburetor. Direkta pong lagyan po natin ng gasolina dito sa paglalagyan ng carburetor na to. Dahil wala nga yung carburetor. Pang testingan lang kung ito ba'y okay ba o hindi. Konti lang lagay natin, Nako. Ayusin lang natin. Bale, konti lang kasi kapag masubraan, mag-overflow, malunod yung spark plug, hindi makangdar. Bitin kasi ito bitin, baka mag-ground. Yan. Bali, ganun po kasimple Bali, na-check up natin, okay yung makina. Nairekta natin yung mga kuryente niya. Testingin pa, isa pa. Para walang masabi yung mga iba. Bali, hanggang doon lang dahil hindi po yan tuloy-tuloy na andar kasi nga wala pong carburetor. Kasi yung carburetor ang magkukontrol na papasok yung mga gasolina. Ito ay walang carburetor, rekta. Kaya kapag gumangdar na ganun, naubos na yung gasolina, mamatay na. Kapag lagyan mo ulit, saka bangdarin, syempre aandar ulit. Ganun po yun Ang problema lang, syempre nagka-grounded siguro yung mga wire kaya hindi umangdar noon. Rinikta natin, tig isa-isa.